Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila linabas na nga ang mga ebidensya sa mga kalokohan nga ni Romualdez aka Tambaluslos na ito dahil nga sa 1.8 billion na ginastos nila sa kanilang travel. Tila napakalaki at talagang inuuto na lang ba talaga nila ang mga taong bayan. Dito nga umalma ang maraming netizen at talagang nakatanggap nga sila ng mga samot-saring reaksyon at mga batikos dahil nga talagang harap-harapan ng pinaglololoko ang ating mga kababayang Pinoy. Kaya naman talagang totoo ang sinabi ni former President Rodrigo Duterte na hindi na muna sana magbayad ng mga taxes at talagang i-audit ito sa mga publiko. Dito nga natin makikita na talagang natatakot ang mga pulpolitiko dahil hindi nga kinakasa at hindi tinatanggap ang hamon ni former President Rodrigo Duterte. Dito nga natin makikita kung gaano nga ba sila kaganib sa kapangyarihan at talagang magkakasama pa sila dahil lahat ng mga nakapwesto sa matataas na posisyon ay halos kamag-anak at mga kaibigan nila. Kaya naman hindi problema ang magnakaw ng kaban ng bayan na talagang napakagaling ang ginawa ng mag-asawang ito, lalong-lalo na si Lisa Smugs at si Kuting ng Norte. Kaya naman banat pa ng maraming netizen na hindi sila naniniwala na inosente nga ito si Kuting ng Norte dahil paniguradong kasabwat ito dahil hindi niya napupuksa ang mga smuggler at mga hoarders at mga pulburon user. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Pag-usapan natin yung allegation. 1.8 billion pesos na foreign travel expenses ni Speaker Romualdez in period of 1 year, more or less. So, totoo ba ito or fake news? Kasi nung inilabas ng SMNI yung Laban para sa Bayan ni Ka Eric, itong balitang ito, nag-react kaagad ang Kongreso. Yung Secretary General, sabi niya, fake news yan, hindi yan totoo. Ganun lang. Dapat bang paniwalaan ang isang Secretary General na ang paliwanag lang is hindi totoo? Kayo, anong masasabi niyo? Ako, I'm sorry sa Secretary General ng Congress, hindi ko siya papaniwalaan yung ganun lang paliwanag. Maniniwala ko kung maglabas sila ng detailed expenses, details, yung pagbiyahe ng Speaker of the House. Lalo na kung galing sa COA. Pwedeng ma-solve na ang issue pag magpakita sila ng COA or ano. Habang walang COA report, hindi sila na-audit ng COA eh. Certification lang. Paniwalaan ba natin yung nag-certify lang si Speaker Romualdez na yun ang gastos niya? Magpakita sila ng dokumento para maniwala ang taong bayan na hindi totoo yung balita na 1.8 billion ang kanyang foreign travel expenses. Ang response nila is galit through Congressman Suarez, nag-privilege speech at nagpatawag na ng congressional hearing. Ngayon, November 30, gigisahin na nila ang SMNI. So, panoorin natin mamaya yung hearing na yan. And I'm sure haharap si Ka Eric pa. Nako, ang tapang yan. Walang kinakatakutan yan.
haharapin niya yung mga congressman na yan. Okay, so ako, inanalyze ko, is it possible na makagastos ng more or less ganyang amount ang Speaker of the House? The answer, my answer is yes. Pansinin nyo, every time na mag-travel ang presidente, nandyan palagi sa tabi niya si Speaker Romualdez. Nakailang biyahe na ba ang Pangulo? 17 trips na ata mula nung umupo. Ibig sabihin, 17 foreign trips na rin ang Speaker of the House. Ang DNR Secretary na hindi sumasama sa foreign trips ng Pangulo. Ang inamin na trip lang, 6 trips, foreign trips. Napabalita, 1.1 billion pesos ang gastos ng DENR Secretary. At yun, hindi nila nirepute. Walang, evasive ang sagot. So to me, may katotohanan yung natanggap na report. Ito, mismong taga-loob ng DNR ang nag-report kay Senator Tulfo na ganun nga ang expenses ng DNR Secretary. At hindi makasagot-sagot ng diretsahan ang DNR Secretary. Kung nakagastos ang DNR Secretary ng 1.1 billion pesos, how much more ang Speaker of the House na palaging kasama ang presidente? Ganun lang yun, kasimple. Malala nyo pa yung $2 million na donation ni Speaker Romualdez sa Harvard? Ang napag-alaman ko, I think this year lang, April ba, nagpunta si Speaker Romualdez. Maliban sa biyahe ni Presidente pala, na sumasama siya, may sariling biyahe rin siya. Kasi itong pagpunta niya sa Harvard, sariling biyahe niya ito. Ayun na, lumabas na yung balita na $2 million ang donasyon niya sa Harvard. Saan niya kinuha yun? Yung $2 million, that's 112 million pesos more or less. Saan niya kinuha yun? Pera, personal pera ng Speaker of the House? Well and good. Kailan? Kung sabihin niyang personal niyang pera, naka-indicate ba yung ganong amount na income niya sa salin niya? Yan ang mga tanong. My opinion, pera ng taong bayan yun. Saan niya i-charge? I-charge niya sa kanyang extraordinary expenses or foreign travel. Yun ang hinala ko. Kaya, hindi malayo yung katotohanan na nakagastos ang Speaker of the House ng ganong amount. Baka mas malaki pa nga eh. Kasi every time na magbiyahe sila, bongga. Charge lahat sa gobyerno ang expenses. Yan po ang nakapanlulumo, nakakalungkot na pangyayari sa ating bansa. Pag gumastos pera ng taong bayan itong mga opisyalis mula sa presidente, like leader, like follower. So, presidente, yan na ang Speaker of the House, DNR Secretary. Grabing gastos. Samantala, ang ordinary taxpayer, hirap na hirap makabili ng bigas at ulam dahil pamahal na po ng pamahal ang bigas. Sila, happy. Yung report ng aking puting ahas, itong last na biyahe ng presidente sa California, USA. Sabi niya, sir, happy na naman ang delegasyon ni PBBM. Dahil, sabi niya,
sky is the limit ang gastos basta magbiyahe ang delegasyon ni PBBM. So, kasama si Speaker Romualdez doon. So, lumalabas, pag nagbiyahe ang presidente kasama si Speaker, yung gastos ng Speaker at ang mga alalay niya, charge to the House of Representatives na budget. Kanya-kanya yan. Ang presidente naman, yung mga cabinet niya, charge to Office of the President budget. So, kanya-kanyang budget allocation yan. Kaya, tingin ko nga, itong si Congressman Sandro Marcos para palagi ding sumasama, baka na-i-charge na dito sa kanyang tiyo. Kasi mag-BFF yan, Congressman Romualdez and Congressman Sandro. So, wala tayong magawa dahil nandyan na sila, binotar sila ng taong bayan at magtiis na lang po tayo marami. Alam ko marami sa inyo mga kaibigan nung hirap na hirap sa buhay. Makabili lang ng bigas, okay na ang karamihan, yung ulam, bahala na. Total, ganyan man ako, nasanay ako niyan eh. Basta may kanin, magdildil na lang ko ng asin o bagoong, buhay na ako. Ganyan ako nung kabataan. So, habang maraming ganyang Pilipino ngayon. Hirap na hirap. Yung ulam ng karamihang Pilipinong pamilya ngayon na nahirapan, noodles na lang. May noodles, masarap ang sabaw. Tapos may kanin, busog na. Samantala, ang presidente, ang Speaker of the House, ang ibang mga cabinet members, todo ginhawa, biyahe ng biyahe, gastos ang pera ng taong bayan. Kaya, sa inyo po sa Kongres, hindi kami maniwala kaagad yung response ninyo na fake news. Magpakita kayo ng resibo. Nasaan ang inyong resibo? Habang walang resibo, paniniwala kami, balita ng SMNI, na 1.8 billion na ang gastos ng speaker sa kanyang biyahe. Darating ang panahon, talagang magdidesisyon ng ating Pangulo na babalik tayo sa ICC. Sabay lahat ito, yung pagpapalaya kay De Lima. Ngayon, ang number one nilang anong tawag doon? Number one testigo o number one alalay. Walang iba kundi si ex-senator De Lima para usigin si Tatay Digong. So, medyo delikado na ba ang ating minamahal na Tatay Digong at BP Sara? Para sa akin, hindi pa. Okay? Ang basehan nito, yung mayroong pahayag ng isang ICC Assistant to Counsel. Walang iba kundi si Attorney Cristina Conte. Kailangan pa daw ng concurrence o yung pagpayag ng Senate bago maging binding ang desisyon ng Pangulo na mag-join ulit tayo sa for sure magkakaroon ng executive decision na mag-join. Kailangang yung decision na yon makikialam ang Senado kasi diyan sa lower house sigurado na yan, made na yan. Yung tatlong resolution na na-file dyan, unang nag-file Makabayan Black, pangalawa yung si Congressman Abante, Congressman Gutierrez, pangatlo na yung Ever Representative Edsel Lagman. Pagbubutuhan yun sa committee level, sigurado papasa yan.
Ang katapat lang dyan is pundo. Ganyan naman ang kalakaran eh. Ang hindi boboto o papabor, walang pundo. Millions ang kapalit pag bumoto. Di, yung congressman, boboto na lang. Kaya nakikita ko na ipapasa, magkakaroon ng ano yan, tawag doon, house, ikikuan ng buong house yung sa plenary, ano ba yan, papasa yung resolution. So magkakaroon ng panawagan ang buong kamara, lower house, urging the PBBM admin to balik tayo sa ICC. So wala na tayong asahan sa mga kongresista, kailangang dito tayo sa Senado aasa. Kasi kailangan ilang vote? Two-thirds vote ang kailangan para ma-ratify yung pagsama natin ulit sa ICC. So ako, meron na akong inaasahan na pinakamababa siyam na senador yung hindi papabor sa pag-rejoin ng ating bansa sa ICC. Sino yung siyam? Ay yung siyam na senador na napabalita noon, yung nag-leak na discussion sa Senate na 9 senators willing to help BP Sara para maibalik ang kanyang confidential funds. Maalala nyo pa yon? Ako hindi ko na Jingo Estrada, Cayetano, Robin Padilla, Bato de la Rosa, Tolentino, Lito Lapid, Revilla, basta hindi ko siyam, sigurado yung siyam na yan. Mga diehard ano yan ni Tatay Digong. Bato de la Rosa pala. So kailangan ng 16 votes sa Senado para ma-ratify yung pagbalik natin sa ano. Kung may siyam na mag-against, bagsak ang pagbalik, hindi matutuloy. Yan ang nakikita ko. Okay, so granting na matuloy, granting lang according to Attorney Harry Roque, kahit babalik ang Pilipinas sa ICC, wala nang jurisdiction ang ICC sa kay Tatay Digong kasi lagpas na ng ang rules pala yan. By the way, si Attorney Roque, siya kasama, the only Filipino lawyer kasama sa list of ICC councils. Ibig sabihin, yung pwedeng maging defense lawyer. Grabe. Maging defense lawyer. Kung sino ang masasakdal sa ICC, tatayo. Qualified si Attorney Roque na depensahan kung sino man ang nasasakdal. Example, masasakdal na si Tatay Digong, defense counsel niya si Attorney Roque. So, kabisado ni Attorney Roque ang rules ng ICC. So, umalis tayo 2018. Okay? So, after na pag-alis natin, may 1 year, anong tawag doon na period. So, within that 1 year, yung 2019, kung na-approve na sana kaagad yung preliminary investigation, in-approve ng ICC, pwede, imbestigahan nila si PRRD. Kaya lang, walang na-approve na preliminary investigation noong 2019, after na umalis tayo. Ang meron lang is preliminary examination. Yung ICC prosecutor on her own initiative nag-examine. So, hindi yon counted, hindi yon investigation, examination. Saka na lang siya nag-request ng preliminary investigation, na-approve yung preliminary investigation 2021 na.
2 years na nag-withdraw tayo sa ano. Kaya hindi ako nababahala. Kasi kahit babalik tayo sa ICC, kung ang purpose nilang pagbalik sa ICC is para litisin si Tatay Digong, maniwala tayo kay Attorney Roque, wala nang jurisdiction ng ICC sa mga war on drugs ni Tatay Digong. Ang pwede yung sitting president. Yon ang paliwanag ni Attorney Roque. Example, babalik tayo, nakabalik na, granting na may concurrence sa Senate. Itong sitting president at may reklamo sa kanya human rights o kung ano man yan, pwede siyang, itong si PBBM within his 6 year remaining 4.5 years na term niya, at may magawang kasalanan at may magreklamo, pwede siyang imbestigahan ng ICC. Si Tatay Digong, according to Attorney Harry Roque, wala na. Kasi nag-lapse na yung 1 year na prescription period ba yun, wala na. So, relax lang po tayo mga kaibigan, dahil ang Tatay Digong nating, he does not deserve to be tried by a foreign court. Magkakaalaman na. Kasi sabi ni Tatay Digong, patayin nyo muna ako. Tayong mga DDS, papayag ba tayo na mayroong mananakit kay Tatay Digong? No way. Ako, ihanda ko ng aking sarili pagdepensa sa one of the best president we ever had na nag-serve sa kanyang bansa. No way nga lilitisin siya ng ICC. So, Senator Antiveros, bring it on. Kahit ilan pa kayong mga resolution dyan sa Kongreso, hindi kami takot. Handa naming harapin ang inyong mga ibabatong kaso kay Tatay Digong. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan kung gaano nga ba talaga kasakim ang administrasyon ngayon. Kaya naman pala hindi natin masisisi ang maraming netizen na mag-alboruto nga sa galit at batikusin si Kuting ng Norte na ito, dahil hindi nga naman talaga sinusolusyonan ang problema ng bansang Pilipinas at puro pangako at salita na lamang ang kanyang ginagawa. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.